Yan, hello, 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 hello. Good afternoon to everyone. Sa lahat ng mga kaibigan ko na CFD. Most especially sa dati kong naging kalaban nung MCGI pa siya, no? Si Jared Almasora, no? Dati kaming naglaban yan sa paksan ng True Church, no? And shoutout nga pala sa mami ko, Mami Cora and Daddy Kevin Adams. Yan, keep safe always. I love you so much. Mwah! So, ayun, nabasa ko yung kumakalat at trending ngayon regarding sa pananampal ng iglesia, ng kaanib yata, kaanib ng iglesia ni Cristo to, di ba? Kaanib ng iglesia ni Cristo sa isa sa magagaling na CFD ngayon na dating Protestant, which is under ng MCGI, naging INC din siya. Sinampal siya ng isang ministro dahil sa isang pag-uusap patungkol sa religion natin. Sa akin kasi, napapansin nyo, hindi na ako masyadong uma-active, no? Talagang, pinipilit ko munang palamigin yung pangalan ko. Dahil naging mainit din ako sa mga iglot before. Then, pangalawa, pumupunta ako ngayon sa iba't ibang mga applications. Kasi pinag-aaralan ko yung taste ng mga kabataan. Kasi ako, ang priority ko talaga is makasabay sa mga modernong kabataan kapag ako ulit ay babalik. So ako talaga ay inaaral ko kung paano magalit yung mga kabataan, ano yung mga kiliti. Kaya nawawala ako kasi nga pinag-aaralan ko. May nakita nga akong isang CFD dun sa nilalaro ko. Sabi ko, nandito ka pala. Sabi ko, wag kang maingay ha, na CFD ako. Kasi sabi niya, bakit? Pinag-aaralan ko yung style ngayon ng kabataan. Ayoko nang makaluma. So, balik tayo rito kay Jared. No? Sinampal siya ng ministro ata ng INC. Para sa akin, iba kasi yung way ni Jared di ba? Iba yung way ni Jared pagdating sa preaching. Si Jared kasi talagang sa bagay, pareho kami ng birthday, no? July 29. Talagang kapag mga July, iba talaga ang mga ugali, palaban. So, pero para sa akin, yung way kasi ni Jared, meron siyang emosyon, pero yung emosyon kasi ni Jared, paano ba yung agresibo? Diba? Ganun siya lumaban aggressive. Ang pinagkaiba kasi namin ni Jared, pag ako lumaban sa isang protestante, pipilipitin ko siya doon sa statement. Agresibo ako sa pagsasalita. Kay Jared kasi nakikita rin sa physical. Nakakatakot man isipin, pero once na dumadating ka na sa part ng physikalan, ayoko man tong sabihin, pwede niya kasing ikapahamak yan Alam naman natin laro ng mga Protestant when you are too strong and you are too dedicated for the things that you wanted to do, ang mga Protestant na nanakit or mas higit pa. Ayokong magsalita pero nakakatakot sa nababasa ko kay Jared yung nangyayari. Kasi hindi alam nyo yan, ang mga sulpot, traidor. Paano ko ba sasabihin? Natatandaan nyo ba yung nangyari kay Goldagal? Hindi ba si Goldagal ay nagbigay ng isang joke? 'Di ba sa kanya nag-start yung cool. Ang cool. Cool to, 'di ba? Kasi yun ay inilalarawan niya sa mga iglot. Then after nagbilang lang ng ilang buwan, ano nangyari kay Dagal? Inabangan sa labas ng trabaho, binaril sa ulo. Hindi po ba? Pero nagbigay ng maraming warning shots yung ininsulto niyang kulto. 'Di ba? Ano nangyari sa kanya? Binaril siya sa ulo. 2 beses 'yon. Ganon din si Father Nilo. Hindi po ba? Si Father Nilo ay isang pare na magiting, alam natin yan, at napakagaling pagdating sa debate. Pero nung nasagasaan na naman niya yung kulto na to, habang magmimisa pa lang si Father Nilo, 'di ba doon sa pinaka bihisa ng pare, may bintana kasi doon jealousy.
Doon nang galing yung gunman. Binaril din si Father Nilo, di ba, sa ulo. Ayan yung nakakatakot din kay Jared, di ba? Iglot yung kalaban. At hindi natin masasabi kung ano ang kakayahan at kayang gawin ng mga iglot. At ilang beses ko din naman sinabihan ang ating kapatid na si Jared Almasora na nandiyan tayo sa debate and we really wanted to protect the Catholic Church. Masarap ipagtanggol ang simbahang Katolika lalo na kapag aral ka. Ang sarap ipagtanggol ang simbahang Katolika lalo na kapag marami kang nalalaman. Ang sarap ipagtanggol ang Catholic Church lalo na kapag alam mo ang history. Andiyan tayo. But we have always to be careful. Huwag sana nating kakalimutan yan. At yan yung lagi kong sinasabi kay Jared, na kapag haharap tayo sa mga Protestant in public, kailangan tayo ay mag-a-approach in a nice way. Kasi to be honest din naman, meron akong mga napanood din kasi sa presentations niya na parang na-offend yung mga sulpot. 'Di ba? Siguro kasi dahil yun yung na-adapt niya nung MCGI pa siya. Aminin man natin sa hindi, meron siyang MCGI way, 'di ba? Pero para alam mo yung MCGI way, pero yung tinuturo niya tama. Nagagets nyo? Para siyang si Eli Sorianong Katoliko na nagkatoliko, ganon. Kasi 'di ba tayong mga CFD, I mean yung mga inborn na Catholic usually na naging defender ng Catholic Church, kapag sila dumedefend, calm. 'Di ba? They are very calm at alam nila kung paano maghimay-himay ng mga pagpapaliwanag sa talata, pagpapaliwanag sa kasaysayan, at pagpapaliwanag sa magisterium ng simbahan. Malalaman mo kasi yan kapag CFD tapos ay inborn Catholic, iba sila mag-deliver. Wala silang talagang ni konting halong Protestantism. Unlike kung titignan nyo, yung mga Protestant na naging Catholic, actually mas agresibo sila sa atin Mas palaban Pag-aralan nyo yung mga protestanteng naging Katoliko. 'Di ba? Katulad nung SDA. 'Di ba grabe yung urge nila na kapag dumedebate? Hindi, patutunayan ko kasi yung way ng Protestantism or yung way ng pagiging Protestante nila before, nung nalaman nila yung katotohanan, doon naglagablab yung pakiramdam na niloko nyo ko. Kayong mga Protestante, kayo niloko nyo ko, di ba? Sa tagal ng pagiging Protestante ko, pinaniwalaan ko to, sinayang ko yung panahon ko sa isang pagtuturo na hindi totoo. Kaya nung nalaman nila yung katotohanan, yung urge, yung galit, let's say, na parang mga manloloko kayo, mga budol, di ba? Makikita mo yun sa pagpipreach nila. Ultimo yung mga Protestant na nagbabasag ng mga sacred images, di ba? Nung naging Catholic, pinamumukha nila na eto si Birhing Maria. Di ba? Ang ina ng aming simbahan. Di ba? Iba, tsaka meron silang more on magalaw. Ngayon, ang nangyari dito kay Jared ay dahil siya ay hasa. At sabi, let's see, prangkahan na tayo. Siya ay talagang na-adapt niya ang MCGI way. Nung siya ay naging CFD, yung MCGI way hindi nawala. So, yung bawat laban niya or yung bawat, paano ko ba sasabihin, yung bawat presentation niya in public and even ng harapan, makikita mo MCGI Kaya nangyayari, nakikita din natin na parang tama yung latag ni Jared, magaling, malinaw, pero na-o-offend yung kausap. 'Di ba? Napapansin mo parang kulang na. Visit talaga 'to. 'Di ba? Pangalawa kasi syempre napakabata pa ni Jared. Syempre na 'di ba, yung maturity naman talagang it's always on process, kumbaga nasa panahon. Napapanahon ng pagmamatured natin. Depende na nga lang sa pinagdadaanan natin. Pero
Si Jared kasi, dahil napakabata pa, makikita mo sa kanya yung, meron siyang halong pang-iinis sa kanyang nakakausap. Kasi di ba nakakainis naman talaga si Jared pag tumatawa? Kasi di ba nakalaban ko din niya nung MCGI pa siya, True Church yung topic niya. Di ba yung tawa niya talagang para siyang demonyo doon. So yun, ayun yung strategy niya bilang isang defender. Para mawala sa hulog yung kalaban, may kanya-kanya ang mga defender na strategy. Kagaya ko, mataas ang boses, nanlilisik yung mata. Meron namang iba, kalma, pero aasarin ka sa tawa. Meron namang iba na iipitin ka sa talata. Meron namang iba, iipitin ka sa kasaysayan. So, iba-iba ang mechanism ng mga defender ng ating simbahan. Ngayon, syempre, dito si Jared kasi, tawag nito, dahil siya ay dumedebate ng maraming beses, sa totoo lang po, kapag ikaw ay naging defender talaga in public, at nakikita mo na tama at maraming nakikinig sa'yo, meron siyang something na parang mahirap siyang bitawan. Meron siyang something na parang, meron siyang kaligayahan sa puso na gusto mo siyang ipagpatuloy, hindi lang dahil may naibibigay ka sa Panginoon, kundi nagpapasaya ka ng mga tao. Yan kasi yung naranasan ko noon na parang, bukod sa parang, Lord, napagtanggol kita today. Lord, gagawin ko tong presentations na to, wag mo akong papabayaan sa kakainin ko, Yun yung usapan namin na, Lord, may problema ako, dedebate ako ngayon. O kaya magpe-presentations ako dito sa simbahan. Basta yung meron akong problema, kakainin ko, ikaw bahala Ganon ang naging setup. Pero kapag nakikita mo na unti-unti kang minamahal ng mga tao at nung pumasok ka sa simbahan, walang nagmamahal sa'yo, yan yung nagiging dahilan bakit nag-i-stay ang mga defender. Hindi lang dahil sa sinasabi nila sikat, hindi lang dahil sa sinasabi nila na nare-recognize ka ng simbahan o meron kang diploma, yung pakiramdam na minamahal ka ng tao, yun yung mahirap alisan. Na nakikita ko kay Jared, kasi syempre, di ba, aminin man natin sa hindi, na nung time na nung time na MCGI pa si Jared, parang hindi siya minahal. Parang tabang na tabang yung pagmamahal sa kanya. 'Di ba? Kasi makikita mo yung flow ng pagsasalita niya nung MCGI siya, yung pagmumura niya, parang hindi siya nagagabayan, hindi siya nasusubaybayan, at hindi siya parang busog sa pagmamahal. Kaya nung siya ay naging Catholic at naturuan ng punto por punto sa tulong ni Father Darwin Gitgano at sa tulong na rin ni Brother Paul Alima na naging dahilan din kung bakit siya naging Catholic at naging CFD, makikita nyo, di ba, nung pagpasok niya sa Catholic, umaliwalas yung mukha niya, di ba, dati parang andilim, na parang makikita mo sa kanya, lagi siyang galit, lagi siyang bad trip. Pero nung nag-CFD siya, di ba, umaliwalas yung mukha ni Jared, naging maganda yung mukha niya. Ngayon, dahil unti-unti siyang lumalaban para sa ating simbahan, 'di ba, sa katuruan, sa katotohanan at sa tamang katwiran kontra sa mga protestante. Ang nakakatakot diyan kasi, yung lalaban ka in public na hindi mo alam kung sino yung mga nanonood sa iyo. Yan ang pinaka nakakatakot na part kay Jared. Lalo na nagkaroon na siya ng pisikalan. Sa akin kasi nung ako ay dumedebate, nagpapadala ng death threats ang mga Protestant sa mga pamilya ko. Literally. Nakatanggap ng death threats ang kapatid kong dati yung kapatid ko nag-a-abroad. Nakapadala lahat ng family ko ng death threats na huwag niyong palalabasin si Sanrio, papatayin namin yan. Dumating ako sa part na pag sumisilip ako sa bintana, kainitan ng riding in tandem. May mga motor. May dumadating sa aking sulat na nandito lang ako sa paligid ng bahay nyo. Ganon ako ka-extreme defender ng Catholic Church. Hanggang sa maraming nag-advise sa akin na Sanrio, kailangan mo munang magpalamig. Kasi sayang kapag may nangyari sa'yo. Wala ka nang matutulungan. Kaya ako, naglaylo. Kasi kailangan ko munang i-wash out
yung pangalan ko talaga. Kasi pag sinabing Sanrio, defender yan eh. Ang nangyari kay Jared, ipinagpatuloy niya kasi. Sa akin kasi, hindi naman sa pagiging duwag, hindi naman sa parang mas pinipili ko yung buhay ko kaysa sa paglilingkod sa simbahan. Pero sa akin kasi, inilalagay ko sa tama yung pagiging defender ko. Kumbaga, kinakailangan ko rin na bigyang protekta yung sarili ko kasi kapag maaga akong namatay, paano ko pa maibibigay yung mga kaalaman sa simbahang Katolika kung hindi na ako nahinga? 'Di ba? Paano kung meron ako mga ma-research na bago? 'Di ba? Bagong aral ng simbahan na hindi natin alam, mahilig pa naman ako magbasa. Paano ko pa maituturo sa inyo kung 'di ba, kung deads na ako? So, ganun yung kay Jared naman, pinagpatuloy niya. Kasi nakaka-addict yun sa isang taong hindi lumaki sa pagmamahal, na bigla kang mahalin ng tao. Ang gustong patunayan dyan ni Jared sa ating lahat, na ganyan ko kayo kamahal. Handa kong ibigay ang buong buhay ko, maipakita ko lang sa inyo, na ipinagtatanggol ko yung simbahang Katolika. Kaso, dapat alam natin kung kailan ka dapat magpapahinga. Hindi ka naman titigil eh. Hindi ka naman susuko. Dapat alam natin kung kailan muna tayo hihinto. Kasi kahit na sabihin natin na, o sige, you are a defender of the Catholic Church at kaya nating ibigay ang lahat nga naman talaga para sa pagsiserve. Paano pa niya maipagpapatuloy yung kanyang mga nasimulan kung maaga siyang pipikit? 'Di ba? Araw-araw, minuto, oras-oras, may mga protestanteng sumusulpot. At nakakapanghinayang kung ang mga magigiting at magagaling na debater ng Catholic Church maagang papanaw. 'Di ba? Nananghinayang tayo kay Father Nilo, 'di ba? Ang galing. History of the Iglot. Alam, nung namatay, di ba? Sayang, Father, kung buhay ka lang. Ayokong dumating ako sa ganon, na parang, sayang Sanrio, kung buhay ka lang. Sayang. Kaya natatakot na ako kay Jared. Kasi ilang beses ko siyang kinakausap sa ganyan, dahil yan ay pinagdaanan ko din. Mahirap po talagang tumalikod sa pagiging defender. Nahirapan ako dyan bago ko, di ba, hindi na ako nagla-live, pero iniyakan ko yan, tiniis ko yan. Mahirap kasi lalo na't kung araw-araw mo siyang ginagawa. Kasi ako kailangan ko munang hindi ma-expose yung mukha ko sa social media para manahimik. Actually, kinukuha nga po ngayon ako sa TikTok. Sabi sa akin, Sanrio, mag-ano ka sa TikTok, kailangan ka ng mga Katoliko. Sabi ko, ipapahinga ko muna yung pangalan ko. Sabi ko, kailangan ko munang ipahinga kasi masyado akong mainit. Pero nakikita nyo naman po na kahit na ako ay hindi dumedefend ng Catholic Church, sa ngayon, active naman po ako sa convention. CFD convention. Last year, nandun nasa convention ako ng CFD. Doon ako nakikinig at kung may kailangang mag-a-ask kung ano yung gustong tanungin, doon ako nagtatanong. Nag-a-active ako ngayon sa convention ng CFD natin. No, wala pa akong absent simula nung naging CFD ako, pumupunta na ako sa convention. Nag-start sa Antipolo, up to now, present ako. Ewan ko lang kung makakapunta ako ng Bohol, ipagdasal nyo na lang. Sana makapag-Bohol ako para makita ko din yung mga CFD sa Bohol. Kasi nakita ko lang po dun sa Bohol na mga CFD yung Team Maria. Yan, nakita ko sila, yung mga Team Maria tsaka si Brother Jando Alabado. So gusto ko din dun pumunta talaga para makita ko na rin si Father Darwin at gusto ko rin makita si Jared. 'Di ba? Hindi ko alam kung anong pakiramdam, makita mo yung dati mong kadebate na ngayon ay talagang umaariba na sa pagde-defend, 'di ba? At nakaka-proud din naman na dati kang Protestant, pero ngayon talagang mas mainit ka pa sa CFD sa pagmamahal mo sa simbahan, ha? Talaga ba? 'Di ba? Kaya tayong lahat na mga Catholic dito,
at sa mga makakapanood po ng video na to, ipagdasal natin si Jared. Kasi hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Kasi yung katulad niyan, 'di ba? Na-post, sinampal siya ng ministro, tama? So anong mangyayari diyan? Kakalat yan sa mga pages ng religion. Kakalat yan, ay ganito pala yung INC. Syempre madadamage yung image ng INC pagdating sa sa debating platform. 'Di ba? Sa ating mga debaters, hindi lang sa Catholic debaters, sa mga Protestant debaters such as SDA, 'di ba? Magkalaban yan INC SDA dahil kay Felix, lalo sa MCGI. 'Di ba? Magkalaban yung INC talagang mortal at saka yung MCGI. Na-post. Alam nyo naman po yan. Kapag merong naipopost, 'di ba? Katulad nung sa atin. 'Di ba yung mga pari na ng babae, yung mga pari na ng rape, 'di ba grabe siya kung kumakalat siya. Pinag-uusapan yung ngayon po critical. Si FD sinampal ng isang ministro. Kung hindi ako nagkakamali. Can you imagine na yung mga post na yan, alam po ba natin kung saan na yan nakarating? Hindi natin alam. So, ang mangyayari dyan, yung mga post na yan ay ipapasa sa mga lokal ng INC. Kasi nasangkot ang kanilang ministro. Ngayon, pag naipasa yan sa mga lokal ng INC, yan ay makakarating sa pamunuan ng INC para tignan yung grounds ng pagkakamali ng kanilang kaanib. Pero ang pinakamasakit kasi sa part na yan, hindi natin alam yung kaya nilang gawin. Paano ko yan nalaman? Way back 2022 or 2023, meron akong mga nakabanggang ministro. May mga nakabangga akong ministro before. Apat sila, pero tawag nito, dito lang sa cellphone. Ngayon, ang sabi nila sa akin, Sanrio, yung mukha mo ay nakakalat sa lokal ng Cavite. Pinapahanap ka namin, kailangan ka namin matunton. Ngayon, yung INC na to, taga-Imus. Ayun yung sa first account ko. Kaya nga sobrang init nun eh. Ilan ba na, mataas din naman kasi followers nun, no? So, kumalat yung mukha ko nun sa lahat ng lokal ng nasa Imus. Kasi nga masyado ko daw binabangga yung mga INC. Dumating ako sa point na nagchat-chat sila sa akin, tumatawag sila sa akin na nandito ako sa Imus, nasa SM Imus, pumunta ka rito sa lokal ng ganito, sapakan tayo, bubugbugin kita. Pinaghahanap ako. Kaya, nung nalaman ko yung cycle ng debate, nagpalit ako ng pangalan. Kaya ako naging Sanrio Adams. Kasi, ang nakakatakot kasi kay Jared, real name niya yung nilagay niya. Kapag tayo kasi ay nasa debate, lalo na't nagpa-public debate ka, nakakatakot na ilantad mo yung tunay na identity mo. Kasi hindi mo alam kung sino yung kalaban mo dyan eh. Hindi mo naman alam na baka mamaya yung best friend mo, protestante pala, bigla ka nalang barilin sa ulo, di ba? Walang nakakaalam. We will never know. Kaya nung ako ay hindi pa ako recognizable talaga na si FD before, hindi pa ako lumalaban ng mga public debate, hindi pa ako nararadyo, hindi pa ako na i-interview kung saan-saang platform before, yan ang naging advice nila sa akin. Na gumamit ka ng screen name. Ngayon, yung screen name na yan ang magpro-protect sa identity ng isang debater. Kasi pwede kayong matuntun dyan, lalo na ngayon ng technology. Tandaan nyo, pag gumamit ka ng real name mo, pwede yang ma-detect sa PSA o sa birth certificate natin. Hindi natin alam kung anong gagawin nila dyan. Di ba? Nakakatakot. Pwedeng mamaya, hanapin yung ganong apelido, matuntun, pinsan mo pala, ganito, magpanggap na kaibigan ka, alamin kung nasan ka. Di ba?
Halimbawa, sa akin, may magpanggap sa akin na pinsan ko o kaya tito ko. Uy, tito nga pala to ni ganito, ni ganyan. Nasaan siya ngayon? O pwede ko bang makuha yung address? Tas ikaw wala kang malay-malay, may nag-aabang na sa'yo sa labas. O, edi na ganun ka. Diba? Ngayon yung kay Jared, syempre, nag-file siya sa pulis. Kung yun ay teritoryo ng nakabangga niyang protestanteng iglot, malalaman yung identity niya. Lalagay niya yung address niya. Diba? Nandoon ang real name niya. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Na baka mamaya, ito pala address mo ito real name mo manda ka sa akin. Pinahiya mo ko Siyempre, iba nagagawa ng galit Diba? Iba ang nagagawa ng galit ng isang tao. Siyempre, parang kung ako, iglot, na-expose ako, siyempre, tayo mga CFD, alam nyo yan, pagdating sa iglot, diba? Kung makabastos sa sacred images natin, kahit ako, alam nyo. Ngayon, syempre, kunyari, ako yung iglot, ako yung na-post, ako yung nabash, kasi nga sinampal ko yung CFD na to. Sa tingin nyo, di ako gagante? Talaga ba? Hello, nababash ka sa social media, tititigan mo lang, luluhod sila, sasabihin, Ama! Ama! Gaganon lang? Hindi! Syempre, walang nyatong dinayo-dayo mo ko dito, tas papahiyain mo ko sa sige, tignan natin. At alam natin na ang mga iglot ay napakalakas sa politika. Kalimitan sa mga iglot, mga pulis, mga general, mga sundalo, di ba? Nagpaano siya sa presinto? Nakakasiguro ba tayong walang iglot doon? Siyempre, possible yan na pwedeng makita yung identity niya. Pisikalan yung nangyari. Tapos na-post. Malamang sa alamang, kalat na yan. Gagawing content na yan ng mga Catholic content creator. Madudurog ngayon yung kung ministro man yon. Madudurog ngayon yung pagkatao nun. Kasi iba pa rin kapag may katungkulan ka, di ba? Siyempre, ang lalabas dyan, yung ministro na nampal kasi walang masagot. Yung ministro na pikuno kasi talo. Yan yung mga initial reactions na pwedeng tanggapin ng ministro na yun yung ministro kaya yan nanakit, bobo kasi, sulpot kasi, protestante kasi. Siyempre, matitrigger yung yung mapapahiya sa social media. At pwede yung magkaroon ng hindi magandang reaksyon. Yun yung nakakatakot sa sitwasyon ngayon ni Jared. Na baka matulad siya kay Father Nilo. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Diba? Na baka matulad siya kay Goldagal. Totoo lang. Ako, ayan talaga yung nakikita ko, nakikinikinita ko, baka matulad siya kay Father Nilo. Kasi na yan kaso na yan Kumbaga, na-expose na siya publicly. Iba yung iba yung katulad ko, dumedebate ako sa platform ng Russia TV, platform ng Debaters Convention, platform ng anong pangalan yung kay Ate Nadram? Diba? Iba yun kasi yun, lugar yun na kung saan pagtatalunan natin ang ating pananampalataya sa maayos na paraan. Iba yung debating platform. Pero iba yung pagdating sa legality. Pulis na yan. Kumbaga, personalan na to Siyempre, di ba, kahit din sa akin, kunyari kayo, malaman nyo halimbawa ako na nampal ako ng ministro. Tapos pinost ako. Anong mangyayari? Hindi lang naman ang sinampal ko, yung partido ng sinampal ko yung magagalit sa akin kahit ang kapwa katoliko ko. Siyempre magagalit kayo sa akin, Sanrio, bakit sinampal mo? Di ba CFD ka? Ganyan ba turo ng CFD sa'yo? Manampal ka ng protestante? Yung sinampal ko pa, siyempre magagalit yon. Ano karapatan mong sampalin yung miyembro namin? Ganon yung sitwasyon ng ministro. Pwedeng nagalit sa kanya yung kapwa kaanib niya na dapat hindi ka naging ministro May ganyan bang ministro? Bakit nananakit ka? Bakit nananampal ka? 'Di ba?
Anong karapatan mong manakit? Ministro ka pa man din. Nakakahiya ka sa aming mga kaanib ng INC. Ganon. Tatanggap ng bashing yan sa mismong ano niya, kinaaniba niya. Ano pa? Tatanggap siya sa Catholic Church na mga kaanib. Ang kapal ng mukha mong saktan mo yung CFD namin. Ano, bobo ka ba? Tanga yarn. Diba? Ganon yung mga ano ngayon, kabataan. Ano, tapang? Kain kang dinuguan. Bashing ulit. Papasok yung mga protestant na iba, SDE, o ano, ha? Di ba mga ugali nyo, mga demonyo kayong mga iglot kayo? Mapupukol ng bashing yung nanakit kay Jared. Ayun yung sinasabi ko sa inyo na kapag yung nanakit kay Jared ay nagkaroon ng negatibong reaksyon, lalong-lalo na't naapektuhan yung mental health nung nanakit kay Jared dahil sa bashers, pwede yang manakit ng tao. At hindi natin alam kung ano yung kakayahan nila. Kaya nga sana, pagkatapos ng kasuhan na ito, wag na muna siyang maglalabas ng bahay. Kasi may record na yan eh. Siyempre nagpa-blatter ka, nandiyan na yung mga record, ilalagay mo yung identity mo. At kapag nagsampa ka ng kaso, ibig sabihin magdidemanda ka, lalo na yun. Napakabigat na ano na yun, napakabigat na aksyon. Hindi lang sa usapin ng simbahan. Kasama na rin yung usapin ng karapatang pantao. At kapag nalaman yan ng mga protestante, alam naman natin ng INC, mga mayayaman yan. Diba? Kung si Father Nilo nga, napaka-impluwensyang pare nung kapanahunan niya. Hindi sinanto. Si Goldagal, public figure, stand-up comedian, hindi nila sinanto yan. Diba yan yung mga nakakatakot na nabuwis buhay? Kaya nga, ang sinasabi ng mga CFD, Sanrio, napakaswerte mo. Nakilala ka dito sa simbahan. Hindi. Nakakatakot, mas nakikilala ka, mas nakakatakot sa pakiramdam. Siyempre, kayong mga nanonood, parang, wow, ang galing. Wow, ang taray, lupit. Pero yung nagdadala nung may katawan mismo, nakakatakot siya. Hindi siya biro. Hindi siya masarap sa pakiramdam. Lalo na't pagkaharap yung mga protestante, nakakatakot siya. Parang sa pagtulog mo, iisipin mo, mabubuhay pa kaya ako? Dumating ako sa part noon na nagka-countdown na ako ng buhay ko. Abutin pa kaya ako next year? Nakakatakot. Lalo na kung sikat na sikat ka. Hindi mo siya gugustuhin, yung feeling. Kaya nung time na, nasa tugatog ako ng pagiging CFD ko, di ba namayat ako, naging sakitin ako, umiiyak ako lagi sa harapan nyo, kung ano-ano mga pinaggagawa ko sa sarili ko. Kasi ang bigat niya, napakabigat niya. Kaya sana, lahat tayo, lalo na yung mga mas matatanda sa akin, mga kuya ko dito, mga tatay ko, payuhan natin si Jared na maghinay-hinay at magdahan-dahan. Kasi, andun tayo, ibigay natin ang buo nating lakas, ang buo nating puso, ang buo nating buhay sa paglilingkod. Andun tayo. Pero wag naman nating madaliing makita si Lord. Maiintindihan naman ni Lord yan. Noon kasi, may mga martyrs, di ba? Pag sinabing martyr, talagang mga pinapatay, kasi kailangan. Sa dami ng mga pagano. Di ba? Sa sobrang baba noon ng Christianity, kahit naman sino magbubuwis ng buhay. Pero sa ngayon, marami na rin naman tayong CFD sa Pilipinas. Siguro mas hangarin natin ngayon is maipaliwanag natin ng maayos yung kasaysayan ng ating simbahan. Hindi naman natin kailangan pang makipagpatayan sa mga protestante. Kung pwede naman natin siyang ipaliwanag sa mas madaling maintindihan ng mga sulpot. Kasi sa nakikita ko din sa ibang mga defender ng ating simbahan, masyado na silang lumalagpas sa
sa mga boundaries kung paano natin ide-defend ang Catholic Church. Totoo lang. Nalalagyan siya ng yabang. Nalalagyan siya ng angas. Kaya kapag ako nanonood, tapos parang ang nakikita ko, ang nararamdaman ko is puro kahanginan. Hindi ko tinatapos. Actually, hindi ko siya pinapanood. Makikita nyo naman kasi sa aura yan eh. 'Di ba? Makikita nyo yan eh, na parang, alam ko to. Katoliko to. 'Di ba mararamdaman mo sa aura? At sa nakakalungkot na katotohanan, tanggapin naman po natin yun, ito sana, na may mga defender kasi na humaharap sa Protestant na saksakan ng yabang. May mga defender ng Catholic Church na humaharap sa mga hindi masyadong aral na Katoliko na mayayabang. Na, hoy, tatak CF dito, wala kang alam, ako tama. May mga nakikita akong ganyan na nakakalungkot isipin. Na minsan, ang recognition ng tao sa mga CFD na imbis na mapabuti, mas lalo silang nalulugbok sa kasalanan dahil sa pagiging mayabang. Totoo lang po. At yan yung sinasabi ko talaga din kay Jared. Yung pamamaraan ng pagde-defend. There's nothing wrong to defend the Catholic Church because we all know that the true church is a Catholic Church. Yes! Very agreeable ako dyan. But, yung approach natin na kung paano natin ide-defend ang church, kung paano mo siya sasabihin. Kasi ako, nag-public preaching, umattend ako sa Dumaguete ng public preaching sa ilalim ng CFD Dumaguete. I was invited, no, last 2024 or 2024. So, umattend ako doon, na-meet ko yung mga CFD Dumaguete. Then, sinabihan ako na, Sanrio, pwede ka bang mag-preach? Pwede ka bang mag-share regarding dun sa history ng Catholic Church? Kasi nung time na yon hindi ako nakapag-aral. Hindi talaga ako prepared. Kaya lang syempre, dahil sa paulit-ulit kong pakikipagdebate, paulit-ulit ko nga namang pagla-live, malamang na-memorize ko na. Kasi kahit naman hindi mo siya kabisaduhin, pag araw-araw mo siyang tinuturo, di ba? Malalaman mo na siya. So doon, sa pagharap ko sa mga tao, may mga Muslim. Alam niyo po ba yung Muslim na sinabi niya na doon sa INC na alam mo ba kung sinong bumuo ng Bible nyo? Namit ko yun eh, yung trending na videos. Yung nag-trending dati na kilala mo ba kung sinong bumuo ng Bibliyang yan? Tas Muslim yung nagsasalita. Parang ano yata siya? Ustad ba? Basta, nakalimutan ko na meron siya katungkulan. Yon, namit ko siya doon. Meron dalawang klase yan na pakiramdam. Isang pakiramdam na tatayo ako sa harap kasi magaling ako. Meron namang isang pakiramdam na tatayo ako sa harap para may maintindihan kayo. Iba yung pagtingin mo sa sarili, iba yung pagtingin mo sa makikinig. Diyan nagkakatalo ang mga CFD. Nagagawin ko to kasi malakas ako, kasi sikat ako, kasi matalino ako. Dedebate ako kasi alam ng mga tao magaling ako. Kaya yung nagiging approach nila sa kalaban, presko, mayabang. Totoo yan. Pero pag ikaw, haharap ka sa debate at ang tanging motivation mo lang is matuto yung mga taong makikinig sa'yo, madali ka nilang maiintindihan. And that is the reason bakit may mga taong magagaling magsalita pero di nyo maintindihan. Tama po, di ba? May mga tao na magaling magsalita, magaling magturo, ang haba ng lecture, pero nung umuwi kayo, wala kayong naintindihan. Kasi nasa intention mo yan. Kung ang intention mo
ay yung mga nakikinig sa'yo ay dapat may maintindihan at matuto sa'yo, mararamdaman yan. At madali nilang mare-registered yung gusto mong ituro. Pero kapag once na nakakita kayo ng isang professor, o let's say sabihin natin, kagaya ko, defender, na nagle-lecture sa inyo at hindi nyo maintindihan, hindi niya intensyon na matuto kayo. Kaya kahit gaano kagaling ka magsalita at kahit gaano kataas ang pinag-aralan mo pagdating sa ating simbahan, kung ang intensyon mo is para palakpakan ka, kung ang intensyon mo is para purihin ka ng mga tao, kung ang intensyon mo is para ipakita sa lahat na mas magaling ako sa inyong lahat, hindi ka maiintindihan ng makikinig sa'yo. Totoo yan. Kagaya ko, ako, hindi naman po ako nakapag-aral ng ng tawag nito ng sa simbahan, self-teaching ako. Ako ay nag-aaral mag-isa. Wala akong naging teacher dito sa sa mga CFD. Hindi nga po ako sumali sa mga CFD. Sumali ako ng first time sa CFD. Diyos ko, nagkalaban pa ng naglaban-laban pa. Di po ba? Pero kapag ako naman ay, nakikita nyo naman, pag ako naman dumibate sa Protestant, naiintindihan nyo. Hindi po ba? Kasi wala naman po yan sa diploma. Wala yan, hindi yan nakikita sa diploma, hindi yan nakikita na may certificate ako ng CFD, ako ay CFD chapter ng ganito, ako ay presidente, ako ay ganito. Hindi yan dyan eh. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Kapag calling. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos sa gawain ng kanyang simbahan, para dun ka. Kapag ikaw binigyan talaga ng Panginoon ng wisdom and knowledge, paano ipaliwanag at i-interpret ang kanyang mga aral, wala kang magagawa doon. Nagbabago lang yan, yung interpretation ng isang CFD, depende sa kung ano ang intention mo. Intention mo ba is, kaya ko to ginagawa kasi nabibigyan ka ng malaking pera dahil sa mga donasyon. Yan ba ay intention mo? Kasi sikat na sikat ako sa parokya namin dahil magaling akong CFD, bilib na bilib sila sa akin. O yan ba ay intention mo? Para maraming ma-inspired na mga mahihinang Katoliko na maging katulad mo. Kanya-kanya yan. Bilang isang CFD at bilang live debater actually, meron kaming kanya-kanyang intensyon. Totoo lang. May kilala akong debater na ang intention is donations, sponsors. Kumuha ng maraming sponsors. May kilala akong ganyan. Totoo po. Kaya ako nawala kasi na-turn off ako Sponsors. Meron akong kilala na parang nakasanayan na lang. Meron kasing mga nagde-defend na dahil sa araw-araw, naging bahagi na lang ng routine. Habits. Pero may babae. Totoo yan. Yan na, sinasabi ko na sa inyo Meron naman akong kakilala na dumedefend sa nakikipagdebate siya para sa charm. Siyempre, kapag magaling ka, lakas ng sex appeal mo Totoo po yan. 'Di ba? Kapag matalino ka, magaling ka sa simbahan, magaling kang mag-preach, lalo na kung lalaki ka. Lapitin ng mga babae yan. Totoo. May gumagamit ng ganyan. May crush sa akin si ganito sa simbahan. Kilala ko ni ganito kasi magaling kang preacher. Totoo po yan kasi pinagdaanan ko yan. Nung ako ay nasa kalakasan din naman ng pagdedebate, sa totoo lang po may mga humaharot-harot sa akin. Hindi lang sa loob ng CFD, pati sa mga Protestant. Yung iba nga, pinose ko Diba? Malakas lang yung control ko. May mga kanya-kanya pong intention yan. Kaya, wag din kayong maniniwala na kapag magaling kang defender ng simbahan, minsan may mga ganyang Katoliko na magaling tong defender, napakabuting tao nito. Hindi. Sabi nga po, 'di ba, ang kadalasan ang mas malaking bahagi na mapupunta sa impyerno yung mga nasa loob ng simbahan. Kaya nga 'di ba, sabi ng Panginoon, 'di ba, mga hipokrito kayo. 'Di ba? Mga sa kanila binanggit 'yun mga hipokrito kayo yung mga taong simbahan.
pero chismosa. Totoo yan, kahit sa mga CFD may ganyan, yung ang galing-galing dumifend pero may kabit. Ganon yung sinasabi ko na nasa intention yan kung paano mo gagamitin ang pagiging CFD mo. At yung kay Jared kasi, yun lang yung parang nakakalungkot. Tama yung pagtuturo. Tama yung intention. Pero mali yung gawi. Pag sinabing gawi, yung nakasanayan, di ba? Kapag sinabing baguhin mo ang iyong naging gawi, baguhin mo yung nakasanayan. Yung nakasanayan niya bilang dati siyang MCGI. Aminin na natin yan, para siyang si Eli Soriano na Katoliko. Di ba? Ayon sa 1, 2, 3 Timoteo, ganyang versikulo, ganyan siya, di ba? So, yon. So, yung approach niya, nagtitrigger sa mga Protestant. At ngayon siya ay nahaharap sa kaso. Which is, syempre, kahit naman ikaw, sampaling kaya kita, hindi ka magsasampa ng kaso. Syempre, nagsampa siya ng kaso. Ibang usapan na yan. Hindi na siya biro. Kumbaga, na-expose na yung salitang kaso. Kaya, kung sakali man sa mga may ka-close dito kay Jared, lagi natin siyang papayuhan. Wag natin, kasi nakikita ko kasi kay Jared, andun tayo na para sa akin, na masaya ako kasi si Jared, mararamdaman mo yung energy para siyang si Gary V. No, para siyang si Gary Valenciano, full of energy siya, kumbaga. Kaya lang sa nakakalungkot kasi, minsan, yung ganyang gawin ni Jared, ginagawa na lang ding content ng ibang mga tao. Kumbaga, siya yung nagtatrabaho, pero iba yung makikinabang. Nagigets nyo po yung point ko. Kasi naramdaman ko din po kasi yan before, na parang, noon, parang ako yung naghirap, pero iba yung nakikinabang dun sa pinaghirapan ko. Yun yung nakikita ko naman sa kanya. Kaya hanggat maaari, lagi ko siyang sinasabihan na kumalma. Lalong-lalo na pag tayo ay nasa pampublikong lugar. Kasi sabihin natin, sige, dumedebate siya in public. Sino bang nakikinabang nun? Sino bang gumagamit ng mga videos niya? Diba? Even the Protestant, kinukuha yung videos niya. Papanoorin ng mga tao. Sino ang nagtatrabaho? Si Jared. May nakukuha ba si Jared? Wala. Kaya minsan, may mga tao na hinahayaan siyang maging ganyan kasi pinagkakakitaan siya na which is ganyan din naman yung nangyari sa akin. Na hinahayaan nila akong maging agresibo, hinahayaan nila ako na gawin ko kung ano yung gusto ko. Kasi pinapapala sila sa akin eh. 'Di ba? Aminin na natin, real talk na, 'di ba? Diyos ko naman. Aminin na natin na ang mga magagaling na defender ng Catholic Church, pinakikinabangan 'yan ng ibang tao. Ina-upload ka. Buti sana kung nagte-thank you sa iyo eh. 'Di ba? Minsan nakikita ko yung mga videos ko naka-upload sa mga FB nila, sa YouTube nila. Well, hindi naman ako nagagalit sa ganyan. 'Di ba? Pero ang ibig kong sabihin, yung mga magagaling na defender ng Catholic Church, pinakikinabangan 'yan. Kaya hinahayaan nila na gawin mo ng gawin 'yan kasi tinatangkili ka ng tao eh. Na tayong mga Catholic, tayo bilang kaanib si Jared ng Catholic Church, payuhan natin na magdahan-dahan. Pag may nakita kayong mga laban niya, sabihan nyo na, Jared, parang may mali ka dito. Kailangan ni Jared ng mga magulang. Kung paano siya magmamature pagdating sa debate. Kasi kung tititigan lang natin si Jared, yan mismo ang papatay sa kanya. Sa totoo lang po. Kung tititigan natin si Jared at hayaan natin yung ganyang way ng pakikipagdebate niya, yan ang papatay sa kanya. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya, Jared, yang pamamaraan ng pakikipagtunggali mo pagdating sa faith natin, yan ang papatay sa'yo. Nire-real talk ko lang po talaga kayo. Ayoko kasi nung palabok, yung
Magsasalita ka pa ng ng mga magaganda, yun din naman ang point mo. Totoo lang. Kung hindi babaguhin ni Jared yung style niya, yan ang papatay sa kanya. Kasi iba pag na-offend mo yung kalaban. Iba yung nasaktan ka sa katotohanan, iba yung na-offend ka. Dahil sa reaksyon mo, dahil sa pinakikita mo. Iba yung dinudurog mo sa aral, iba yung nang o-offend ka na feeling nila, binabastos mo sila. Kasi yung way talaga ni Jared, MCGI way talaga. Andun tayo na parang Sanrio, grabe ka, parang hindi mo naman kapanalig yan. Kaya ko nga to sinasabi kasi kapanalig ko siya. Ayoko maging ganyan siya. Ayoko na yan yung maging dahilan para hindi na natin siya makasamang buhay. Nagigets nyo? Ayoko dumating sa isang point na, sige, I'm so proud. Durugin mo, asarin mo, I love it. Hindi ganun yun eh. Tayo magiging masaya sa nakikita natin sa kanya. Sa kanya, anong magiging epekto nun? 'Di ba? Anong magiging epekto nun? Tayo, I'm so proud to be a CFD. Tama, Jared. Go, Jared. Push. Laban kung laban. Tayo, we are proud because we won. Paano siya? 'Di ba? Tama pa rin ba yon? Hindi. Kaya kung hindi niya babaguhin yung pamamaraan ng kanyang pakikipagpuksaan sa mga protestante, maaga siyang mapupuksa. Sinasabi ko sa inyo talaga, maaga yang hindi hihinga. Iba-iba ang bunga ng galit. Merong galit na nakakaunlad. Halimbawa, nagalit ako, aayusin ko yung buhay ko, pakikita ko sa inyo na hindi ako laging nasa ibaba. May mga galit na nagko-construct, pero may mga galit na pumapatay. Tatandaan din natin yan. Merong galit na nakakamatay. Kaya kung hindi natin gagabayan si Jared at hindi tayo tatayo bilang mga magulang sa kanya, maagang mamamatay talaga yan si Jared. Sa pamamaraan ng pakikipagdebate niya, sa pamamaraan ng paano siya magsalita, kung paano niya i-approach ang mga protestante, lalo na't nakalantad siya sa pampublikong lugar, wala namang mga security doon, maagang mamamatay yan kung hindi niya babaguhin yung way niya. Totoo lang. Sasabihin ko na yan sa inyo. Lalo na ngayon may kaso-kaso na siyang sinasampa-sampa. Baka hindi siya abutin ng 2027. Bigla na lang barilin niyan dyan sa labas. Magkano na lang ang buhay ng tao ngayon sa riding in tandem? Kahit 3,000, pwede ka na ipabaril. Magkano lang babala ng baril? Kung ikaw pasasagot. Diba? Sa hirap ng buhay ngayon sa Pilipinas, lahat kayang gawin ng tao para sa pera. Totoo yan. Kaya kinakailangan maging maingat tayo sa kung paano natin ipagtatanggol ang ating faith. Okay lang kung written ka eh. Kunyari, may nakita kang post, bunga nga ang blues kayo, okay lang yun. May nakita kayong post ng protestant, makipagbunga nga ang kayo dun sa comment section, it's okay. May makita kayo na isang defender ng Katoliko na nasa platform ng Russia TV, nasa punto por punto, nasa in defense of truth, nasa ano ba yung isang platform na pinaglalabanan ko, basta yun na yun. Okay lang yun. Kasi debating platform yun. But, offending or makapag-offend ka ng kalaban mo ng harapan, delikado yan. Yung dumebate ka in a way na parang ma-offend mo yung kalaban mo, delikado yan. Kasi kaya siya sinampal ng INC, pwede na na-offend yun. Kasi ako nag-public debate ako eh. So, humarap din ako sa mga, sa radio station ng Dumaguete. Nagdakipagdebate ako sa panel ng mga protestant. Kasama ko ang CFD Dumaguete, but doon na mararamdaman mo yung commotions
Ando doon yung professionalism na kinakailangan mong tindigan na I am a CFD at professional kaming lalaban pagdating sa aral. At nakaramdam naman ng respeto yung mga Protestant na nakalaban namin sa radio station na yon, kasama ang CFD Dumaguete. Nagyakapan pa nga kami ngani. Pero yung dumating ka sa point na sampaling ka, na-offend yun. Hindi ba? Masasampal ka ba kung hindi na-offend? Diba? Iba yung masakit. Iba yung nakakasakit ng puso. Iba yung nakakainsulto. At yan yung nakakatakot sa kanya. Yan yung gusto kong noon pa na i-broadcast sa inyo. Kaya lang syempre, nag-e-enjoy ang mga CFD. Alam nga namang, to si Sanrio, KJ din eh. Epal din to eh. Nakita mong nag-e-enjoy ka mo, sige, mag-enjoy kayo. At nag-aantay lang ako ng tamang pagkakataon kung paano ko to sasabihin din sa inyong lahat. Dahil si Jared, kung talagang mahal natin siya, tumayo tayo bilang magulang sa kanya. Kasi nandoon tayo na parang nakakatuwa, di ba? Parang mali eh. Maling-mali naman ang palka ng tao eh. Lalo na't kung nasa pagtatalo kayo, mali yun. Pero ang tanong, bakit siya sinampal? Ano yung mga binitawan niyang salita? Andun tayo, I'm so proud. O ano sulpot ha, nananampal ka ng CFD ngayon, ang kapal lang mukha mo. Doon tayo. Pero bakit nga ba siya napunta doon sa pananakit? Ano yung narinig niya? Paano siya in-approach? Hindi ba? Kasi ako nagde-debate ako ng nagla-live debate ako. Pero lahat naman ng mga nakadebate ko, kahit na alam nilang napapahiya sila sa mga CFD dito, di ba? Kilala nyo na rin naman ako, bully. Pero mga kaibigan ko, tropa ko, Sanrio, san ka? Yung iba nga namatay na. Katulad ni Totoy Bibo. Sumalangit tawa. Si Wimpitan. Mortal suki ko sa debate live. Sumalangit nawa. Pero naging barkada ko sila. O, nandito kami, Sanrio, sa TikTok. Punta ka. Dali. Pero yung dumating sa point na sinaktan ka na sa gitna ng pag-uusap nyo, ano yung ginawa mo? Ano yung sinabi mo? Ano yung pinakita mong reaksyon mo? At yun yung nakakatakot. Na baka mamaya, painan siya. Na, Jared, debate nga tayo, matapang ka, di ba? Hindi niya alam may riding in tandem na dun sa pupuntahan niya. Siya mismo ang papatay sa sarili niya. Hindi po ba? Pwede naman mangyari yun. Yung mga in-invite pa ni Jared na mga Protestant, mga sikat. Sobrang sikat. At lahat ng yon ay nagtapos na yung iba doon masama loob sa kanya. Kasi kung sa akin, halimbawa, debate. Makikipag-debate ako sa kanya. Tara, debate tayo rito, likat. Ngayon natin yung tama. Sa dami na-offend ni Jared na mga Protestant, let's say. Tapos sabihin natin na parang, halimbawa lang na mariding in tandem siya. Sinong sisisihin? Protestant. Sinong mga Protestant? Pwede yan ipukol sa iba't ibang mga protestante. Ay, hindi ako iniwala, piling ko boy na ganyan. Kasi di ba na-insulto niya yun? Hindi naman tayo pwede mag-focus sa present. Paano yung past? Hindi po ba? Ando doon tayo, we are happy and we are glad that there are so many CFDs na talagang gifted pagdating sa pagde-defend. They are very, very gifted. They are very, very witty pagdating sa preaching, sa teaching, sa doctrines ng Catholic Church. Pero, dapat alam natin kung paano tayo mag-a-approach kapag kaharap na mismo natin sila. Sana kapag kaharap natin ang mga Protestant, huwag tayong magpakita ng kahambugan. Kung alam mo naman ang turo ng simbahan, at kahit nakapikit ka, alam mo kung paano mo ipapaliwanag ang katuruan ng ating simbahan, sana makaramdam sila sa inyo ng peace,
na habang nagsasalita ka, is nakakaramdam sila na ang kausap ko, teacher ko. Etong kausap ko ay isang guro. Ganon dapat. Hindi dapat nararamdaman ng mga katunggali natin sa personal, sa harapan na isa kang kaaway. Hindi naman natin kaaway yan eh. Katunggali lang natin sila sa aral, pero hindi tayo magkakaaway. Kasi may mga tao na humaharap ng face-to-face debate. Ayan, tinatawag na ganyan, face-to-face debate na lang. Na parang nararamdaman ng isa, kaaway kita. Wag na wag natin ipaparamdam sa mga protestant na tayo ay mga kaaway. Lagi nating ipaparamdam sa kanila na tayo ay isang guro at isa kang estudyante. Kaya nga 'di ba nung kapag ako dumedebate, anong sinasabi? Oh, pahiya ka ngayon, tinuruan ka ni Sanrio. Ganon. Turuan mo. Wag mong awayin. Kasi kapag ang approach natin is pang-aasar, kung ang approach natin ay nagdudulot ng galit sa ating nakakausap, paano mo yan? Paano siya mako-convert? Hindi ba? Paano mo siya maipapasok sa simbahang katolika kung galit na galit siya sa'yo? Kahit tama pa yung sinasabi mo, kahit sabihin pa natin na nasa katwiran lahat ng pagpapaliwanag mo, kapag ang tao nagalit sa'yo, tingin mo pagkakatoliko yan. Di ba hindi? Hindi naman lahat ng mga tao na gustuhin nating maging katoliko ay nadadaan sa pagiging matalino sa aral ng simbahan. Kadalasan, ang pagbabalik loob o ang pagpasok sa ating simbahan ng mga protestante yan ay nakikita yan sa nararamdaman. Kapag nandiyan na sila sa harap natin, lagyan nyo ng pag-ibig at kababaang loob. Tignan nyo si Father Darwin, pag dumedebate, di ba ngumingiti lang? Kasi personal na yan eh. Kumbaga dapat nararamdaman ng kalaban natin na kahit kalaban mo ko, mahal kita. Kahit na magkaiba yung ating pananampalataya, mahal kita. Dahil mahal kita, itatama kita. Diba? Dapat nandoon yung intensyon ng pagtatama, hindi yung dahil katunggali kita, kaaway kita, sulpot ka eh. Sa ganito, pwede, go! Pero, iba kasi pag personal, kapag harapan. Andiyan na yung presence mo eh. Andiyan na yung presence niya eh. Kumbaga dyan na natin ipapakita at patutunayan sa kanila kung anong klaseng CFD ka. Kung anong klaseng katoliko ka. Na tayong mga CFD, kapag nakaharap mo, nandiyan dyan ang salitang respeto. Dahil yan ang itinuturo ng ating simbahan. Wala tayong dapat patunayan dito kung sino yung pinakamatalino, kung sino yung pinakamagaling, kung sino may pinakamataas na followers, kung sino yung may pinakamataas na tagahanga. Hindi importante yan. Ang goal lang natin dito is maituro sa kanila ang aral ng simbahan at hanggat maaari, yan ang maging dahilan, yung pagtuturo na yan para bumalik loob sila. Yan lang naman ang gusto natin eh. Maging pure Catholic ang bansang Pilipinas. Kaya may CFD. Huwag sana natin lagyan ng kahambugan at kayabangan ang pagdedepensa pagdating sa ating simbahan. Kasi yan ang magiging dahilan ng maaga nating pagpanaw. Kaya kung hindi babaguhin ni Jared yung style, yung way ng kanyang pakikipagpuksaan sa aral, maaga yang mamamatay. Ako na nagsasabi sa inyo. Kung gusto niyang tumagal ang buhay niya, baguhin niya yung approach niya sa Protestant. Kung gusto niyang humaba ang buhay niya, pag-aralan niya kung paano magbitaw ng salita nang hindi nakaka-offend sa tunay na buhay. Kasi face-to-face siya eh, diyan siya naa-addict eh. Kasi yang pagkahilig niya sa face-to-face debate, yan ang papatay sa kanya. Mark my word. Yang pagkahilig niya sa pagdayo-dayo,
tapos masyado siyang agresibo sa pag-approach sa mga protestante, maaga yang mamamatay. Totoo yan. Pag hindi niya binago yung style niya, yung way niya, kung paano siya makikisalamuha, kung paano niya ilalatag yung aral ng ating simbahan, babarilin na lang yan. O baka mamaya yung pastor pa nakausap niya, pag nabatrip sa bigla na lang siyang gilitan ng leeg doon sa harapan, magulat na lang yung mga tao. Makulong man siya o patay ka naman, eh yung pagkakulong niya, pwede pa siyang makalaya. Eh yung buhay mo, maibabalik mo pa ba? 'Di ba? Kaya kinakailangan kung tayo ay haharap sa isang tao ng personal, ng face to face, pakitaan natin sila ng mataas na pagrespeto. Para nang sa gayon, matapos man ang debate, aalis ka doon na ginagalang kanila. Kunin natin ang respeto ng protestante sa atin. Hindi yung tayo yung nagbibigay ng galit. Tayo yung magti-trigger para magalit sila sa atin. Hindi sila at hindi natin sila mabibigyan ng tamang aral kung meron silang galit na nararamdaman sa atin. Mas masarap magbigay ng turo, mas masarap magbigay ng aral ng nirerespeto ka. Mas masarap magbigay ng aral na pinakikinggan ka. Dahil sa mataas na pagrespeto sa iyo. Katulad na lang ni Pope John Paul II. 'Di ba? Pinakikinggan ng lahat, nirerespeto ng lahat ng Protestant, even ng ibang religions. Ganon din ang mga popes natin. Ganon din sana tayo. Pwede naman tayong makipagdebate at makipagtunggali, pero wag natin alisin yung pagbibigay sa kanila ng respeto. Lalong-lalo na kapag nakakaharap natin sila sa personal. Kasi hindi natin alam ang kaya nilang gawin. Pag ikaw mapusok, pag ikaw agresibo, magiging mapusok at magiging agresibo din yung makakalaban nyo. At yan yung pwedeng magbigay daan para maaga kang mamatay. Kaya sana, bilang tayo ay mga CFD at talagang mahal natin si Jared, pangaralan natin sila. Pangaralan natin siya. Nandoon tayo. Na ipagdasal natin siya. Na sana lagi siyang nasa maayos. Pero kapag hindi kasi nabago yung ugali natin, kahit anong dasal natin dyan, mamamatay at mamamatay yan. Halimbawa, kahit anong dasal natin dyan, kung yung may katawan, gustong mag-addict. Diba? Kaya nga may free will tayo eh. Pero, kung sa kabila ng pagdadasal natin, nilalaki pa natin ang gawa, pananampalatayang may paggawa, diba? Tinuturuan natin siya kung paano siya a-approach sa mga kalaban, baka sakaling maligtas. Maligtas si Jared sa pamamagitan ng mga nakikita natin sa kanya na pwede niyang ikapahamak. Kasi pag pinagpatuloy niya ang ganyang way sa pakikipagdebate, hindi ako magdadalawang isip. Susunod dyan kay Goldagal. Paglabas talaga ng pinto, binaril talaga sa ulo nga ni. Diba? Hindi natin yan masasabi, pero maganda nang maging advance tayo. Hindi po ba? Yan, tama Kuya Zel Mabini. So, turuan natin siya, gabayan. Lalo na yung mga malalapit sa kanya. No, sana maturuan siya at magabayan. Dahil napaka-delikado na magsampa ka ng kaso sa isang ministro. Tandaan nyo, si Father Darwin, isa! Ayan. Tatandaan po natin na si Father Nilo ay namatay. 'Di ba? Pinatay, hindi iba 'yung namatay, 'di ba? Pinatay dahil sa kaso.
Actually, dahil talaga yan sa kaso. Sa lupa. Hindi, sa sakristan. Dahil sa pagkakaalam ko, yung sakristan yata, parang katoliko. Hindi, katoliko yung sakristan. Hindi ako sure Ano ba, naging chismosa pa ako, di ba? Yung sakristan, bakla. Tapos si Father Nilo, parang hindi yata gusto yung ginagawa nung sakristan. Ngayon tong sakristan, parang pinatanggal sa simbahan, dun sa pagiging sakristan niya, parang ganon. Tapos yung sakristan, merong tsuhin na ministro. Basta parang ganon, kaya na-involve ang mga INC. Dahil yung sakristan, yung tito niya yung trumabaho. Parang ganon yung chismis. Na ganon yung mangyayari dyan kay Jared. Na mamaya, painan niya ng INC o magpanggap na born again. Na, hoy, magaling ka? O sige, debate tayo, 10,000, pusta. Di ba may mga ganyan? Punta ka naman. O hindi mo alam, papunta ka pa lang, may riding in tandem na. O baka pagtapos. O di napahamak ka pa. Diba? Lalo na't yan ay kaso. Ang ibig kong sabihin, kapag napunta ka na sa kasuhan, serious matters na yan. Si Goldagal, bago na baril, anong meron? Kaso. Nagdemanda ang INC kay Goldagal. Diba? Dahil sa pang-iinsulto doon sa kulto na sinabi niya. O nung ongoing ang kaso, ano nangyari kay Goldagal? Binaril sa ulo. Father Nilo, bago barilin sa ulo, kaso sa mga iglot. O, ongoing yung case. Ano nangyari? Hindi pa natatapos yung kaso, patay si Father Nilo. Yung during the elections, sino yung bumabasag nun sa sa iglot na nag-trending, nag-viral na about sa bigas ata? Kasi bigyan natin sila, magbigay kayo ng respeto sa mga yan. Hindi naman natin alam yung kakayahan ng mga yan. 'Di ba yung sa bigas, yung parang tinambak diyan sa Bulacan? Tatandaan niyo 'yon, 'di ba? Nag-trending yung video na 'yon na parang ibibigay na pang-ayuda, parang sa anibersaryo yata ng INC, if I was not mistaken. 'Di ba yung lalaki? Tas binuko niya 'yon na maraming tambak na bigas kaya nagtaas yung bigas natin. Ano nangyari sa kanya? 'Di ba nag-sorry siya sa INC, papatayin siya. Kasi kaso yan iba na yung kaso. Okay lang yung ganito, yung pag nagla-live ako, okay lang 'to Pero yung kaso, iba yan. Nasa ibang level na si Jared, hindi ko na kaya yan. Kaso na yan. At lahat ng mga hindi lang Catholic, 'di ba kahit yung mga ibang kapwa ministro, 'di ba pinatay dahil sa kaso? Iba na yang kaso na yan, batas na yan. At talagang diyan nasasaklaw yung moralidad ng isang grupo. 'Di ba? Diyan na yung papasok yung morality. Na kapag proven guilty ka, yun na yung magiging tingin. Halimbawa, kung lokal ng paano kung mananalo naman si Jared kasi siya yung nanakit Pero kapag once na you are proven guilty, yung lokal, ayun yung magiging tingin. Itong lokal na to, ganito to. Siyempre, para hindi siya matuloy na ganito yung maging image nila, pwede yan mangyari. Diba? Baka bigla na siyang barilin dyan sa labas. Kaso na yan. At lahat ng mga, hindi ko naman sa parang ginajudge, based on my observation din, during my time sa pagde-defend ng Catholic Church din, lahat ng mga dumaan sa kaso, lahat ng kinasuhan, o lahat ng nagsampa ng kaso, na lumaban sa iglot, namatay. Totoo lang. Lahat ng mga nagsampa at lahat ng mga sinampahan,
pinatay. Yan ang katotohanan dyan. Kaya nakakatakot na yung ganyan. Yung ganyang grounds, sobrang nakakatakot. Kasi sa amin pa lang ni Hamsky Ray, ewan ko kung alam to ni Hamsky Ray, sa amin pa lang ni Hamsky Ray, yung, can you imagine si Hamsky Ray, ano pa lang, written, hindi na nga siya nagla-live hindi ko na siya masyadong nakikita. Sa amin pa nga lang, nakakatakot na Kasi syempre, parang, andyan dyan yung mga death threats sa chat, ganito pa lang what more pa sa kaso? Kaso na yan. Kaya, tatandaan po natin, kapag dating lalo na sa kasuhan, tapos ang kaaway natin ay iglot, kalimitan sa mga napunta sa ganyang sitwasyon, pinatay. Kaya dapat mag-iingat si Jared. Kasi, ako paprangkahin ko na kayo Parang nakikita ko sa kanya, parang mapapader nilo talaga yan. Pag hindi siya nagpahinga, kailangan niya ng maglaylo. Mapapader nilo yan. Susunod yan kay Goldagal talaga. Bababaril na lang bigla yan. Totoo lang. Pinaprangka ko na kayo sa sitwasyon ngayon ni Jared. Kaya dapat, ngayon kasi nakapagsampa na siya at na-expose na, wag muna siyang magpupunta dyan sa mga iba't ibang lugar, sa mga debate-debate. Kasi ang nakakatakot dyan, di ba kapag nagganyan ka, pupunta, meron tayong pagkikita ulit, pagpupulong, pumunta ka sa gaytong lugar. Syempre, paano kung lugar pa ng mga iglot yung pupuntahan niya? Mamaya paglabas siya ng barangay o kung saan man, city hall man yan. Diba? Andiyan dyan tayo sa mahal natin ang simbahan and we have to defend it. Sana sa maayos na paraan. Tapos na rin naman ang pagbubuwis ni Christ ng buhay para sa atin. At marami na rin naman mga santo ang nagbuwis ng buhay at nag-alay ng kanilang mga dugo para mapalaganap ang Christianity. Laganap na ang simbahan. Gawin na lang nating maayos yung pagdedepensa sa simbahan natin. Siguro yung pagiging martir natin, applicable yan sa mga bansang komunista. Katulad ng mga ng China. Yan. Diyan ka, magpabaril ka dyan sa gitna. Kung gusto mo maging katolikong bansa yan. Pero the Philippines, majority ng simbahan katolika dito. Ang kailangan na lang natin gawin is ituro ang ating aral sa maayos na pamamaraan. When we are talking about religion, lalo na Protestant ang kausap natin sa tunay na buhay, in real, mag-approach tayo ng may paggalang. Pero kung dito lang naman, debate, di ba? Kasi yung iba naman, aminin naman natin, yung iba ginagawang entertainment lang naman yan. Natatawa, di ba? Na parang, Sanilio, kailan laban mo ng debate? Tatawa ko sa'yo pag nagsasalita ka. Di ba? Yung iba parang nakikinig lang sa akin kasi natatawa, natutuwa. Doon pwede natin siyang gawin Pero kapag dating sa tunay na buhay at kaharap natin sila, tao sa tao, respetuhin natin. Dahil kung hindi babaguhin ni Jared once again, yung approach niya, susunod talaga yan kay Father Nilo. Maaga yang mamamatay. Real talk lang. Alam nyo yan. Diyos ko, mag-ano pa ba ako? Pabebe pa ba ako sa inyo na bait-baitan pa ba? Hindi. Hindi ako sa nagiging masamang tao, masamang CFD sa kanya. Totoo yan. Kaso na yan. Lahat po talaga ng ngani. Nang na-involve sa kaso-kasong ganyan, lalo na't iglot yan na pinatay talaga lahat. Totoo po yan. Kaya sana maging aware din tayo. Hindi lang to para kay Jared, kundi para sa lahat, sa mga content creator na Catholic, sa mga nagpa-public preaching, sa mga Protestant. Diba? Nakatulad ng mga CFD, pinagtatanggol ang kanilang pananampalataya. Always be careful sa pagde-defend sa kung ano ang pinaniniwalaan natin. Walang masamang mag-defend. Ang masama yung magpakita ka ng kagaspangan sa taong kalaban natin. There's nothing wrong defending the Catholic Church. Ang mali yung kilos, yung actions. And we have to be aware of it. Or else, hindi talaga kayo hihinga. No, naiintindihan nyo po ako. Ito ay based on my own opinion. Wala naman din ako sa posisyon para
pangunahan ang isang tao kasi hindi wala rin naman ako dun sa pangyayaring yon, pero ganun pa man, ito ay pansariling opinion ko lang at nasa sa inyo po kung ano po yung opinion nyo rin sa sinasabi ko sa inyo. Pero sana kapag nakita po natin si Jared at lalong-lalo na't kung ka-close natin, magsilbing kandila na lang din po tayo sa kanya. Magsilbing gabay at liwanag na, Jared, by next time dapat ganito yung gagawin. Siguro wala naman din pong masama kung tayo din po ang gagabay kay Jared para mas lalo siyang mag-matured, mas lalo siyang mag-grow sa pinili niyang larangan na maging isang debater ng Catholic Church. Being a Catholic faith defender here in the Philippines is very hard at napaka-critical maging defensor ng simbahan. Hindi lang dito nakasalalay ang image mo bilang isang Katoliko. Hindi lang dito nakasalalay ang personal na buhay mo. Pwedeng makalkal yan. Nakasalalay rito yung buhay namin. Nating lahat. 'Di ba? Dito nakasalalay ang mga buhay natin. Kung hihinga ka pa ba o hindi. Oras na may mabangga kang baliw-baliw na protestante. 'Di ba? Lahat naman tayo ay nasa delikado kapag tayo ay nagde-defend talaga ng simbahan. Pero ganun pa man, pwede naman din tayong magligtas ng mga kapwa natin Katoliko kung tayo mismo ang tatapik sa kanila. Kung alam natin na itong attitude na to o itong manners na to, how they defend the Catholic Church, kung ang pagtapik mo na yan ay magbibigay ng malaking pagbabago sa kanya at magbibigay ng malaking maturity para mas lalo siyang magaling na debater, gawin po natin. Yun na lang po siguro yung pwede nating maging ambag sa mga dumedefend ng Catholic Church. Yan, na-miss ko po kayong lahat. Lahat ng mga kapanali ko, sobrang miss na miss ko na po kayo. Alam ko na-miss nyo na ako magsalita ng ganito. Pero ganun pa man, masaya ako na nakapag-share ako at nakita ko na naman kayong lahat muli. By the way, ako po ulit si Sanrio Adams. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Maraming salamat po. God bless you sa inyong lahat.